Pagkatapos po ng round number 5, Wesley So, meron pong score na 4 out of 5. Meron po siyang 3 panalo, 2 talo, wala pang talo dito po sa ginaganap na Champ Chess Tour, Chess.com Classic 2024. At sa round number 6, kalaban niya po itong si Aram Hakobian, isa po sa mga top grandmaster ngayon sa Armenia. At tingnan niyo po ang nangyari sa opening, no? Puti po dito si Aram, itim naman si Wesley. Nag-e4, e5, knight f3, knight c6, and then bishop b5. After bishop b5, knight f6 si Wesley, na sinagot po ng knight c3. Aba, hindi pumasok sa mainline ng Berlin, hindi din po siya nag-d3, bagkus knight c3 lang, no? At pagka knight c3, ang ginawa ni Wesley, bishop b4. So, naging gaya-gaya po tumaya dito si Wesley. Tingnan nyo po, parehong-pareho. Nag-castling yan, castling lang din. Ngayon, bago ko ituloy, wag po kayong magtataka, Coach, ba't hindi po tinitikman, may capture dito later on, kasi may mga bawi din eh. Kaya hindi ginagawa yun basta-basta. So, ang ginawa po niya, nag-D3, Wesley So tuloy sa panggagaya, nag-D6 din po, and then nag-Knight E2 yan. Aba, iikot yung kabayo, pero si Wesley, me too. Knight E7. Talagang ginaya, tapos nag-C3 po dito na this time, tinigilan na ni Wesley yung panggagaya. Kasi, pag sinabayan niya po yan ng C6, pwede pa rin pa eh. Pag sinabayan, atrasan lang gagawin, gayaan pa sana. Pero Wesley So, tinigil niya na po eh. Siya po ay nag-bishop na po sa may A5. Tapos, nag-knight G3, nag-knight G6, medyo ginagaya pa rin. Nag-D4 na hindi na po masabayan ng D5, kaya nag-C6 na ngayon. Pagka C6, eto pong si Aram Hakobian, medyo KJ ang datingan. Kasi dapat dito siya para pareho pa rin. Sa Bishop D3 umatras. Yan naman po kasi ang number 1 engine move. Anyway, nag-Rook E8 si Wesley. Ang pinaka-idea niya po later on, pwede niyang kainin. May pressure po sa E4 na sinagot lang ng H3. Sabi ni Wesley, pagaya pa nga rin, 8-6 din ako. At pagka 8-6 na, Queen C2 to develop. May konting suporta din sa E4. Kung mo control sa low yung diagonal yan in case na buksan po ni Wesley. At si Wesley So naman, nag-Knight H7. Napakagandang maneuvering idea. Gusto niya po dito pupunta. Ayan, no? Pag kinapture mo, Pontex, tapos may mga ganun. Yun ang gustong gawin. Anyway, si Aram po, nag-bishop E3 lang yan. Nag-knight G5 na nga. Kinapture po yan, binawi ng pawn, and then rook lang sa may D1 na sinagot ng knight F4. Yan po talaga ang one of the major reason. Kaya okay lang yung double isolated pawn sa G5 eh. Kasi may knight F4, grabe ka support, no? So, kinapture po yung pawn sa E5 na binawi ng pawn. Ngayon, parang, coach, di ba, may mga discovery, walang mahagip yung bishop. Kahit pumunta ka dyan, ayan, wala kang mahagip eh. Iiwas lang yung reyna. Anyway, dito po nag-knight F5, ito pong si Aram, at sinagot yan ni Wesley ng Queen F6 lang. At dito, no, kung makikita nyo po, during live, no, pinanood ko to ng live eh. Grabe accuracy ni Wesley. 99% ang accuracy niya dito. So, ibig sabihin, halos perfect chess at napaka-sharp ng tirang pinapawalan niya. Ang ginawa po niya, nag-bishop C4. Bakit po siya nag-bishop C4? Bukod sa pressure po sa F7, binuksan po yung tore, pwede pong tumalon dito. Ayan, maililiminate po yung isa po sa bishop na sinagot ni Wesley ng bishop C7. Right, taas pa rin accuracy ni Wesley. Pagka bishop C7, nag-A4 na sinagot ni Wesley ng nakakabiglang tira G6. Bakit nakakabigla? Kasi po may knight H6. Best move yan. Ngayon, pagka king move mo, eto yung nakakabigla no? Libre yung F7. Pero sabi ng engine, hindi daw ganun kaganda. Ang pinakamaganda daw, knight G4. Kaso ang knight G4 po, nakakatakot yan. Kasi pwedeng kainin yan eh. Tapos rook dito, dodoble Grabe yung pressure sa H-file. Kaya ito pong si Aram, hindi po nag-knight G4 yan. Ang tinira niya, knight takes F7 na mali sa kadahilanan na may rook F8 pala yan. At pagka rook F8, ayan na nga,
kulong yung kabayo. No? Kulong yung kabayo, ang tinira na lang po niya, nag-bishop c5. Kinapture na yan, binawi po, queen takes f7, and then nag-bishop d6. Bakit? Kasi okay, 2 pieces for a rook, pero may nakuha kong pawn. Ang gagawin ko na lang, pagka-takes mo dyan, rook takes ako, yun na nga po yung nangyari, ayan, at magdodoble ako ng tore, okay pa rin. Diba? Pero Grandmaster Wesley So, sobrang sharp talaga sa laro na ito. Tumira ng isang brilliant sacrifice na naman. Daming brilliance ni Wesley sa torneyong ito. Tingnan nyo. Knight takes G2 ang pinawalan. Nananahimik yung pawn sa G2. Kinain. Anong meron? Pag po yan ay tinakes, susundutin niya ng bishop takes h3. Saan ka pupunta? Pag tumakbo ka, doon, libre yung tore. Pag tumakbo ka dito, queen lang dyan. Ayan, halos mamati pa rin. Pag kinapture naman, eto, queen check, takbo ka sa h2, check ulit, takbo ka dito, mate. Si Wesley, no, paka-sharp mga sir. Grabe, balik tayo dun, no? Kaya nga po, ang ginawa dyan, panoorin na lang pala natin ang live. Doon natin ituloy. Kasi exciting yung time pressure dito eh. Panoorin po natin ang live Ayan, nag-iisip po ngayon, ito pong si Aram Acobian dyan, kinapture nga ni Wesley, nakita niya mamamati siya, kaya nag-rook na lang po sa D8. Yung rook D8 po na yan, pine-prevent yung galaw ng bishop. Diba? So, hindi po makagalaw basta-basta yung bishop, kaya ang ginawa, F3 lang, ayan. So, pagka F3, bumalik yung kabayo and then nag-F3 lang. At eto, libre po yung H3 dyan. Pwede nang kainin. Pero nag-iisip po si Wesley kung ano ang gagawin niya kasi kailangan makita niya yung maganda kasunod na to. Kahit kasi 2 pieces for a rook, yung bishop hindi makagalaw, yung tore hindi magamit. So, yan ang pinag-iisipan dyan ni Wesley sa kasalukuyan. So, medyo napapaisip si Wesley. According po sa engine, ang best move po dyan is Queen E7 Queen E7, atakihin daw po yung tore. Pero anong ginawa ni Wesley? Kinapture yung pawn, which is okay pa rin naman. Libre yun Tumakbo yung king sa H1. Alright. Anong gagawin ni Wesley? Hindi pa rin makagalaw yung bishop. Yan ang problema Kung nakagalaw na yung bishop na yan, easy na yan. Rook H8. Kaso may rook sa D8 Yan ang nagpapahirap sa posisyon ni Wesley ngayon. At ayan na nga, hindi po siya makatira na mabilis because of that. Medyo natatagalan si Wesley. Halos dumidikit na yung oras. Nahihirapan pa rin po siya kung ano ang gagawin niya dito. No? Kanina sobrang accurate ni Wesley. Pero ngayon medyo natatime pressure na po ng konti. At ayan na nga po, halos pantay na yung oras nila. Ano ba ang best move dito? According sa engine, itulak daw po yung pawn sa G4. Makita kaya ni Wesley. At ayan na nga, pantay na halos ang oras nila. Grabe, no? Mahirap ang chess pag ganito. Nakakaramdam na siguro ng pressure si Wesley sa oras. At nakita niya po yung tamang tira, G4 lang po. Hindi po makain yan dahil nakapin po yung tore sa F1. At medyo bumababa na yung oras. Ito yung exciting part. Kaya mas maganda panoorin natin ito ng live Nag-iisip ngayon si Aram Acobian kung anong play ang gagawin niya. Hindi niya pwedeng kainin yan Siguro depensahan niya yung tore sa F1 para makain niya, no? Kaso kakainin yung F3 na pala. Libre na pala yung F3, no? Libre na yung F3 kakainin. So siguro kailangan niya depensahan yung F3 pero hindi pa din makatira si Aram. Lumamang na ulit si Wesley na sa oras. Ayan, 40 seconds na po ang kanyang kalamangan. 10 plus to po ang time control nito. May additional 2 seconds per move. So less than a minute na lang. Hindi pa rin gumagalaw. Ito pong si Aram Acobian. Ayan na, nauubos na ng tuluyan ang oras nito. Medyo kailangan ng bilisan. Nag-win lang sa H2. Binigay yung pawn. May threat po siya sa may E5. So, kailangan depensahan yung E5. Astig yung counterplay na ginagawa. Siguro Queen F6 or Queen E7. Depensado na yung pawn. Atakado pa yung tore. Pero sabi ng engine, Queen E7 is the best kesa sa Queen F6. Yun daw mas maganda, Queen E7. Bakit kaya? Ayun, Queen F6 tinira Pero mas maganda daw Queen E7 Bakit? Inaatake yung tore
Ako gusto ko yung Queen F6 kasi atakado pa rin yung F3. Yun pala, may depensa. Rook E8. Kaso kinain lang ni Wesley immediately yung pawn sa F3. Ngayon, libre po yung E5. Okay lang mapalit-palit yan. Mailabas lang po yung light square bishop. At masasabi natin, winning na yan. May pass pawn pa si Wesley. Kaso walang oras. Ito pong si Aram Si Wesley lamang ng konti. Hindi pa rin makatira si Aram. Nag-win lang po sa may G3. Inaatake po yung pawn sa may F3 na kailangan depensahan yan. Siguro, knight G4. Or knight G5 pala yun? Last na minute na lang din si Wesley. Pinalit! Nako, question mark! Bakit question mark? Doon lamang pa rin, pero question mark daw. Kinapture takes. Mukhang hindi nakita yung best move. Nangingitim na. Bakit nangingitim yan? Sa bagay, winning naman talaga, pero yung problema ni Wesley na bishop na inasa C8 pa rin, tumira po ng G5, binigay niya na lang po yung F3. Okay, tutulak ba ulit yan or bishop G5 siguro? Kailangan makadevelop Ang problema ni Wesley, hindi po siya nakadevelop Hindi pa siya nakadevelop dito. 30 seconds na lang po siya. 3 seconds naman po yung kalaban. Ayan, nag-bishop G5, G4 na lang. Ayan, pinalit. Kinapture po yung A2. Medyo gumugulo-gulo pa. Ano nangyari? Tinulak yung G5. Bumagsak. Naku, may counterplay pa sa queen side yung kalaban ni Wesley. Pero may pass pawn si West. Madaling alalayan yung pass pawn. Like knight E2, tulak. Kaya nag-king move po yan. Siguro knight check pa rin. Maybe knight H5 or knight E2. Knight H5 ang ginawa. Tumakbo. Bishop takes lang. Ayan, nagtulak na lang po. Nagkakasabayan tulak na. Wala na pong oras Time pressured na. Chineg. Umatake. Itutulak pa rin yung pawn. Malamang. Bumalik. Nag-knight. Okay. Knight H3 ang kasunod. Mukhang tapos na ang labanan. Binigay yung turi. Kinain lang. Parang may counterplay. Hindi mo madepensahan yan. Di ba Bishop E4 lang, tapos C5, at tinira na nga ni Wesley, C5 mo lang, ayan na. Tapos na ang labada, Wesley. So, panalo, 5 out of 4 na siya. Grabe Tingnan lang natin to Teka lang po Magandang i-analyze yung part na nagkamali daw si Wesley dito Eto Queen F4 mali. Bakit siya mali? Hanip naman yan. Grabe pinapatira ng engine. Ang weird. Kainin mo lang daw ito ng Rina. Parang isipin mo bakit ganun. Anyway, kahit pala kainin yan, may G5 naman. Pag gumanito ka, tirahan mo na ng Queen H4. May mga threat ka na ganun. So, winning pa rin pala kahit nagkamali si Wesley. Medyo naalangan lang kasi nagkaroon ng time pressure. Anyway, dahil po sa panalo na yan, 5 out of 6 si Wesley. Sa round 7, nakalaban niya si Samuel Sebian na kung saan pusang gala ginawa ni Samuel Sebian. Pero tingnan nyo yung ginawa dito sa part na to. Eto, pagka na G5 ni Wesley, only way to continue para lumamang, capture. Magtataka ka kasi parang mali yan dahil may text, gagalaw yung kabayo, mukhang madadali, sacrifice. Tapos ito yung naging position, And according sa engine evaluation, lamang daw pala dyan ang item kahit quality down. Lakas kasi ng kabayo. Pero si Wesley, magaling sa ikutan. Tingnan nyo, bilisan ko na lang po. Inikot-ikutan niya lang yan. Ayan, dahan-dahan inubos. Lakas ni Wesley sa endgame. Lumapit yung king, nilimas niya, dahan-dahan. Mahirap din kasi maglaro talaga ng chess. Ayan, At ito po ay easy win na. Eventually, ayan, naparisay na kasi tulak-tulak promo. At yan po, nakakuha na si Wesley So ng 6 points after round number 7. So, last 2 rounds, kailangan na lang ni Wesley, puro tabla, 7 points, pasok na sa top 11 na kukunin para po sa match play na may chance makapasok kasama sila Magnus sa knockout bracket. At yun na nga po ang nangyari. Round 8 na tabla siya kay Fabiano Caruana. Round 9 na tabla po siya kay MBL. Tinabla lang nila mabilis at ang pinaka-ending po, ito po ang final standing. Champion po si Fabiano Caruana. Ang tindi ni Pabi, tabla na lang kailangan sure pasok na Nilaban niya pa kay Isipenko Tapos nag-second place MBL, third si Wesley, and then Jan Christoph Duda, si Sabian, si Isipenko kahit natalo, Mateas Blubawen, Vladimir Ebik,
si Dimitri Colars, Lenier Dominguez, and then ang idol kong si Daniel Dubob. Pasok! Grabe. Lupit ng isang laro ni Daniel Dubob. Pag may time ako, gawa ko ng video yon. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Abangan po natin yung laban mamaya, match play. Nagsisimula yung laban, madaling araw eh. Anyway, ang gagawin ko, baka mag-live naman ako sa laban po ni Magnus kasi medyo mas maaga yon. Rapid and Blitz Super Bet na ginaganap sa Poland. Muli ito po yung Coach Billy Master Daniel Kauso. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.